For this session today, we would be tackling the issue of the necessity of interpretation. Ang tanong po dito ay, kailangan nga ba sa pag-aaral ng Biblia, kailangan nga ba na tayo ay mag-interpret pa? Hindi ba mas mahalaga na matapos mong basahin ang teksto, i-apply mo immediately sa iyong buhay? At hindi ho ba na mas mahalaga yung pag-apply ng salita sa iyong buhay kaysa sa maunawaan mo ng lubusan through interpretation? Is there a necessity for interpretation? So yan po yung mga katanungan na nais po nating i-address sa lesson na ito. Now with that, nais kong tingnan po natin yung nature ng Biblia. Kailangan po natin maunawaan yung mga nakasaad na mga storya at mga katuruan. Ano ba yung nature or kalikasan nito? So unang-una, makikita natin na ang Biblia ay isang ancient text. Ibig pong sabihin yan ay hindi kahapon isinulat. O hindi yan isinulat ng 10 years or 100 years, no? Or even 1,000 years. So yan po ay ancient, matagal na. At meron siyang sariling kontekstong kinagagalawan. For instance, meron siyang sariling kulturang kinagagalawan na lingid sa atin. Meron din siyang sariling kasaysayan. Meron siyang ginagamit na mga sariling lengguwahe. Ang ilan dito sa mga lengguwaheng ito ay patay na, no? Tulad ng sa New Testament, no, na gumamit ng Koine Greek. Yan po yung lengguwaheng ginamit sa pagsusulat ng New Testament. At ito hindi na ginagamit. So yan ancient text na. At hindi lang yon, meron po siyang sariling mga literatura or conventions na ginagamit, no, upang maisulat ang iba-ibang mga artikulo. So, the main point being, itong ancient text, the Bible itself, meron siyang sariling kontekstong kinagagalawan. Ngayon, eto naman tayo, ang modern readers. Ayan. At ang modern reader din ay may sariling kontekstong kinagagalawan. Meron tayong sariling kultura, history, language, at literature. Hindi po ba? And I believe that the biggest mistake na ating magagawa bilang isang modern reader, ilapat natin yung ating konteksto, yung ating pangunawa doon sa ancient text. Yung bang uunawain natin ang ancient text according to our own modern culture, modern history, modern language, and modern literature. Dahil ang mangyayari niyan, hindi natin lubusang mauunawaan kung ano yung sinasabi sa ancient text. In other words, kailangan po nating kilanlin na there is a huge gap separating us. A huge gap separating the modern reader from the ancient text. Ang kakailanganin po natin ma-bridge natin, no? Makapag-create tayo ng tulay, kung saan ang modern reader mauunawaan niya ang ancient text according to its own context, according to its own cultural context, historical context, language, and literature. Ang tawag po rito sa building the bridge is that of interpretation. Okay? So, somehow I hope we see the necessity of interpretation. Hindi po pwedeng immediately mai-apply natin ang ancient text sa ating pangkasalukuyang sitwasyon dahil iba ang kanilang kinagagalawang konteksto.
kailangan muna natin maunawaan ang ancient text according to its own context, saka mo ngayon hahanguin ang masasabi nating generic message o timeless message. At yun ang ia-apply mo sa iyong sariling buhay. Saka mo ngayon masasabi, nangungusap ang Biblia sa akin. But we cannot shortcut the process. Pag shortcut natin ang process, at inunawa natin ang ancient text, no? In-apply natin agad sa ating sariling konteksto na walang kaukulang pag-unawa sa kanilang sariling konteksto, then we would be coming up with all kinds of misinterpretations. Okay? Ngayon, nais kong i-apply natin ito, no? Tingnan natin ito sa pagbabasa ng John chapter 10 verses 1 to 5. I would want us to read through John chapter 10 verses 1 to 5. At may mga ilang katanungan akong ibibigay. Matapos kong basahin itong mga katanungan na ito, I want you to hit the pause button. Answeran niyo po itong mga tanong na ito. Pero unang-unang gagawin ninyo ay babasahin natin itong John chapter 10 verses 1 to 5. And then, try answering the following questions. Unang-una, nakatanungan. What is the genre of the text? Napag-aralan na natin kung anong ibig sabihin ng genre. It is a type of literature. Anong uring literatura? Itong teksto na makikita po natin, no, sa John chapter 10, yung passage na ating binasa, verses 1 to 5. Now, doon po sa tekstong yan, may ina-identify na shepherd. Okay? So a question we have to ask ourselves is, who is the shepherd? Pangatlo, who are the sheep? Pang-apat, who are the thief and the robber? Panglima, who is the watchman? At panghuli, what is the point? So, try to hit the pause button, no? Matapos nating basahin ang teksto at answeran ang mga questions na yan, babalikan po natin ang mga ito. Now, I am sure that as you have read the passage of Scripture, John chapter 10 verses 1 to 5, masasabi ko na much of it is understandable. Hindi po ba? Wala naman masyadong mahirap unawain dyan. Merong nagkukwento, si Jesus Christ, nagtuturo po siya, at nagbibigay po siya ng isang senaryo. No? However, having said na much of it is understandable, yet I also would say na may mga bagay na foreign or lingid sa atin. You see, this passage is describing a scene that is familiar to its original audience. Sila po ay unang-una ancient culture, at yan po ay isang shepherding culture. Kaya nga, nung nagtuturo si Jesus Christ at pinapakinggan siya ng kanyang original audience, madali nilang maunawaan. Subalit, tayo na modern readers at the same time, hindi po tayo nasa sa isang shepherding culture. Ito foreign sa atin. Would you agree with that? You know? Na ito po ay foreign sa atin dahil hindi po tayo nasa sa isang shepherding culture. Now, as we try to understand the text, minsan kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng mga tools na siyang nagde-describe sa atin doon sa kultura na iyon. For instance, ito pong picture na ito. Makikita natin, no, ang isang tao na nag-aalaga
ng tupa sa Israel. Ito po ay kinuha sa Nazareth. And habang nagbabasa tayo ng ilan sa mga komentaryo o sinasabi ng ilan sa mga nakakaalam sa culture na iyon, they describe itong Israel as a shepherding community at marami silang mga flocks na inaalagaan sa isang komunidad. Minsan ang 2 o 3 flocks ng mga sheep ay inilalagay sa isang fence o sa isang corral. Masasabi natin naka-fence na pen. Diyan po nila inilalagay tulad ng makikita natin sa larawan na iyan. And nagtatalaga po sila ng isang watchman, yung tagabantay. At itong tagabantay na ito, maaaring isa sa mga shepherds, binabantayan nila ang mga flocks. At sabi ko nga, maaari na sa isang pen, maraming mga flocks. Halo-halo ang mga sheep. Ayan. Then, pagdating sa umaga, haharapin ng shepherd yung watchman at kukunin niya yung kanyang flock, yung flock of sheep. And believe it or not, no? Kapag narinig niya, tinawag na niya, sinipulan niya, o di kaya may sinabi siya bilang pagtawag doon sa sheep, yung kanyang sheep lamang ang susunod sa kanya. Now, having seen the pictures na aking pinakita kanina, at yung ilan sa mga explanations na aking binigay, masasabi niyo ba na mas naliwanagan kayo doon sa teksto? Again, ito pong passage of scripture na ito ay quite understandable. Subalit, dahil may ilang mga bagay na foreign o maaring lingid sa atin, itong mga tools na ito na siyang tumutulong sa atin na mag-bridge ng gap ay mas nagbibigay liwanag sa ating kaisipan dun sa ating pangunawa sa teksto. So, having this information now, basahin po natin muli ang John chapter 10 verses 1 to 5. I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Verse 5, but they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. There you go. Again, mas maliwanag po ngayon ang ating pangunawa with that information that was given to us. Mas na-bridge natin ang gap and we are able to visualize kung ano yung dinidescribe dun sa tekstong yan. Now, going to the questions that were asked kanina, isa-isahin po natin yan. Una-una, what is the genre of the text? Ano ba yung uri ng literatura? Well, the book itself, John, is a narrative. It's a gospel. Ayan po. So, yan po yung uri ng kanyang literatura. Yan po ay isang historical narrative. At doon po sa kwento, sa dahilang ito ay kwento, kinakwento ng manunulat na si John na nagtuturo si Jesus Christ. Nagbigay ng isang ilustrasyon. Ang tawag po rito ay analogy. So, ang mas specific na genre nung teksto mismo ay analogy o yung
paghahambing. Hindi po ba may paghahambing? He is not actually just talking about sheep and shepherds, at iba pang mga items. Bagkus may mas malalim siyang pinag-uusapan dyan. No? So, may hinahambing siya na mga bagay. Kumukuha siya ng ilustrasyon at hinahambing niya, no, doon sa kanyang puntos. So, let's try to see kung ano yung kanyang paghahambing. Who is the shepherd? Who is the shepherd? Now, if you would notice, no, kung inyong nasagot ito, ang sagot wala dun sa verses na iyon. The verses simply talk about the analogy itself. Subalit, makikita natin na sinabi nung nagkukwento si Jesus Christ, sinabi niya kung sino ang shepherd. In fact, on 2 verses, makikita natin yan, no? Kung saan sinabi ni Jesus Christ, I am the shepherd. And in another passage, I am the good shepherd. So, inulit niya. So, madali lang pong ma-discern kung sino ito. So, may paghahambing na siyang ginagawa. Iyon ang genre o uri ng literatura, ng teksto. At doon sa kanyang analogy na binigay, ang shepherd ay siya. Siya. Ang shepherd ang nag-aalaga ng sheep. That is quite obvious dito sa ating text. So we went beyond the given text. Tingnan natin yung mas malawakang konteksto at doon natin nakita ang sagot. Ngayon, ang susunod na tanong, who are the sheep? Kung bibigyan natin ng titingnan natin yung genre, ito ay paghahambing. Makakakita tayo ng logic dito. Ang kasagutan ay nasa sa lohika. It may not be that explicitly mentioned, minsan hindi explicitly mentioned, pero by matter of logic, makikita ko natin kung sino ang kanyang nire-refer. Ang nire-refer ng sheep yung mga sumusunod sa kanya. Ito po yung mga disipulo, ito po yung mga mananampalataya. These are the sheep. Maaring sabihin, pastor, hindi ko naman makita doon sa passage of scripture na ang pinapatungkulan ng sheep tayo na mga mananampalataya, mga disipulo. Pero by matter of logic, kung uunawain natin, kung siya ang shepherd at ang sheep ay sumusunod sa shepherd, sino yung sumusunod sa kanya? Diba? At yon ay yung mga mananampalataya, mga believers, no? Mga disipulo. So again, that is quite harder, than the first. Mas mahirap ma-discern. But nonetheless, we were able to do that by matter of logic. So minsan, ang mga kasagutan ay hindi explicitly mentioned, pero hindi ibig sabihin hindi natin ma-decipher. No? Pangatlo, ito mas mahirap-hirap. Who are the thief and the robber? Who are the thief and the robber? Ngayon, oftentimes, no, kapag aking itinatanong to sa mga klase, may mga immediate answers. Immediate na pagtaas ng kamay. At pagsabi, Satan. Satan. Now, if you would be honest about yourselves sa mga sumagot ng Satan, hindi natin makikita sa teksto. Hindi po ba? It is not mentioned. In fact, Satan himself is not mentioned doon. Can't you make use of logic? Sino ba yung nagnanakaw ng sheep? Ayan, no? So we can infer na si Satan yon. Subalit, makikita nyo sa greater context,
In fact, you would have to move to chapter 9 kung saan makikita natin kung kailan kwinento ni Jesus Christ. Itong analogy na ito. Bakit nga ba niya sinabi itong analogy na ito? Kailan niya sinabi? Sinabi niya sa harapan ng mga Pharisees, mga religious leaders na nagque-question sa kanyang healing. Ayan. At naroroon ang kanilang pagdududa. In fact, they were misleading the people. At sinasabi nitong mga religious leaders na ito, hindi yan, huwag kayong maniwala sa kanya. Mukhang itong analogy na ito ay patama sa kanila. Why is that? Because they were the ones knowledgeable about scriptures. Kung meron man dapat makakilala sa Messiah, hindi ho ba ang mga religious leaders na nakakaalam ng scriptures? They should have identified him. Pero imbis na i-lead ang mga tao sa kanya, mini-mislead nila itong mga tao. So mukhang the thief and the robber, by way of context, ang sagot nasa sa mas malawakang konteksto, makikita natin na ang pinapatungkulan ng Mesiyas, si Jesus Christ, ay yung mga religious leaders of the day. They were the ones misleading the people. Sila yung thief and robber. Now, we can make a stretch. Bagamat maaring mag-disagree sa akin. Pero gusto ko lang maging fair sa mga nagsabi ng Satan. That the power behind these religious leaders is that of Satan. Okay. Pero yan, I'm sure, yung answer na yan, mas galing sa ibang passages, not John. Yung inyong kaalaman sa ibang passages, inyong in-apply po dito, not the immediate text. So, although it's a stretch, quite a stretch to put in Satan, okay, we can add that. Pero I hope that you see that in the immediate context, doon po sa konteksto ng pagtuturo ng Juan, makikita natin na ang pinapatungkulan ni Jesus Christ doon sa thief and the robber ay yung mga religious leaders. Now, who is the watchman? Ito po mahirap-hirap dahil hindi explicitly mentioned doon sa text na binigay, nor the immediate context. There are at least two theories dito po. At I would say that may mga passages na ganito. For instance, in John, in the Gospel of John, binabanggit din si John the Baptist. At ano po ba yung ministry ni John the Baptist? Ang ministry ni John the Baptist is to pave the way for the public ministry of the Messiah. So, he may be referring to John the Baptist. That is a most likely interpretation. Pero meron din po dyan, na binabanggit na God the Father, na ang Ama gumawa rin ng paraan para pumunta si Jesus Christ dito sa lupa. Kung magbabasa po kayo ng komentaryo, makikita nyo na may mga times na ang commentator, yung guro po ron, nagbibigay ng options. Because grammatically speaking, there is a possibility for more than one interpretation. But I would say na sa level ng probability, mas probable itong si John the Baptist. Okay? So siya yung watchman. Again, this is not explicit, and I am giving you an example of a passage of scripture na maaring hindi lang isa
ang possible interpretation dito. Dahil sa ating limitasyon sa pag-unawa ng teksto, there may be room for more than one possible interpretation. Now, here comes the meat, the more important item. What then is the point? Mukhang ang puntos, no, na pinupuntirya ng ating Panginoon, no, yung relasyon ng shepherd doon sa sheep. Hindi ho ba? That they are so linked to each other na kung talagang ikaw ay sheep, ikaw ay sumusunod, ikaw ay disipulo, hindi ka magpapalinlang sa thief and robber. Hindi ka magpapalinlang sa mga false teachers. Bagkus ang pakikinggan mo ay ang tinig ng Messiah. Whenever the Messiah calls the sheep responds positively. So, kung ating itinuturo ito, we might say that the mark of a true follower of Jesus Christ is that of obedience. Tama po ba? Na kapag ikaw totoong sumusunod o nanampalataya kay Jesus Christ, that the eventual manifestation of such faith yung iyong pagsunod. Dahil narinig mo ang tinig ng Mesiya sa kanyang salita, when it is heralded, when it is taught, or when it is read, then you respond positively in obedience. So I hope this helped. I hope this exercise helped us in understanding why it is important for us to interpret before we apply this sa ating buhay. Ngayon naman, sa inyong grupo, as a more private exercise, basahin niyo po ang Jonah chapter 1. Ito naman ay nasa salumang tipan. Write down 4 questions. Kung nung una ako yung nagtanong, ngayon naman try to write down some questions. Questions that are pertinent to your understanding of the text. Sa madaling salita, kayo naman ang siyang magsusulat ng mga tanong, at sa inyong discussion, alamin niyo kung bakit mahalaga itong mga tanong na ito doon sa pag-unawa ng teksto.